Itong si Nadine Lostre, mga pre, may nag-comment po sa kanyang isang DDS. Oh. Kasi si Nadine Lostre, alam natin to, dilawan to, pinklawan yata ito, di ba? Si Nadine Lostre. Ngayon, galit po si Nadine Lostre sa mga pagpatay sa panahon ni Digong. Galit po ito. Ayaw po niya ng patayan. Extrajudicial killing, ayaw niya po ng ganun. Ngayon, may isang bubong DDS na nag-comment po sa kanya. Ang sabi ng bubong DDS na to, sana maghahasa ka ng adik. Seryoso po yung comment na yan, ha? Sasabihan mo, sana maghahasa ka ng adik. Yan ang comment ng isang bubong DDS kay Nadine Lostre. Ang hindi alam ng bubong DDS na to, siya pala ay sineryoso ni Nadine Lostre. Diba? Kasi sa panahon ngayon, sabi ni Nadine, madali ka nang mahanap. Diba? O, kaya ito po yung video, no? Magbigay po tayo ng reaksyon sa video ito. Panoorin po natin. I-clear ko lang, when you said close na yung case, what really happened sa case na yon? So, nagsampa po ng kaso, ha? So, sige, i-run down natin from the top. So, yun nga, nag-comment siya, and then, nung nung nag-push sa akin yung nag-advise yung legal counsel ko to take action on it, pinahanap nila. Kasi fake account siya eh. Although, hindi siya fake account. Ano siya, kumbaga parang it's the account of the actual person. May profile photo siya, although malayo. It's the same name. Mm. Pero May profile, pinahaganap ng legal team niya. May profile, dun siya nahuli kasi may muka, kahit malayo. Yun nga lang, parang hindi nag-upload. Walang mga pictures na iba, no? Pero, na-trace pa rin. Isang DDS. No? Galit kayo sa ano? Galit kayo sa, sasabihin nyo, galit kayo sa nanggagahasa. Tapos, ngayon, magwi-wish ka na sana maghahasa ka. Diba? Putang inan yung mga DDS kayo. Bukod sa mga pangit na nga kayo, diba? Oh, mga ano pa kayo, maengkanto pa. Imagine sabihin nyo, galit kami sa adik. Tapos ngayon, mag-uutos ka sa adik, nagahasain mo yan. Yan, kaya nyo sabihin yan sa ano, mga comment. Pero sa personal, subukan nyo sabihin. Ang pag di ka tinamaan, yari ka. Oh, pero dito pa lang, ha, kahit sa comment mo sinabi, pinatulan ka. Oh, anong nangyari sa'yo ngayon? Oh, nasa riya, siyempre. Habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay. Ano, nagsisi ka na? Oh, mahirap sa kulungan, ano? Oh, akala kasi nila joke lang yung lahat. Na pag nag-comment ka ng ganun, okay lang. 'Di ba? Hindi po pwede yan. 'Di ba? Hindi po pwede yan na ano na magko-comment ka lang ng pangit. Tapos absuelto ka ng putang ina mo ka. 'Di ba? Oh, tingnan mo si Digong, nag-a-addict. Umihit-hit ng marijuana, o nakulong. Kasi bawal po yung addict sa Pilipinas at pangit. Pag pangit ka, addict ka. Yan si Digong. Tandaan po natin, sabi ni General Torre, ang addict ay pangit. Oh. Eh, yung mga addict na pangit, saan napupunta? Sa dahig. Eh, pangit si Digong eh, kasi addict. Pangit si Digong eh. Oh. Ay, sabagay, pangit na, babayero pa. Buti may pumapatol, ano. Ang sakit nun, yung tatay nila nasa Hague pa rin. Bring him home daw. Hanggang ngayon, Hague pa rin. Utot ninyo, Brown. Yeah, o tuloy po natin to. walang laman yung account. Or naka-private, something like that. So, Ayan na, take note sa mga didilis dyan, ng mga dami account, yung gamit. Iinay-hinay kayo sa comment ninyo. Kahit naka-public kayo or naka-private kayo, naka-lock yung profile ninyo, kahit ano pang gawin nyo dyan, kahit wala pa kayong mukha dyan, tandaan ninyo.
Ha? Tandaan ninyo, matitrace at matitrace pa rin kayo sa high-tech natin ngayon. Kahit ako nga lang mag-trace sa inyo, puki ng inan nyo. Hindi na makialam yung NBI, malalaman ko kung saan ka. Malalaman ko kung sino ka. Malalaman ko kung kanino kang wifi nakakonect. Malalaman ko kung data yung gamit mo at saan lugar ka. Ha? Lalong-lalo na yung mga naka-registered yung SIM dyan na ginagamit. Putang ina nyo. Diba? Porque na lang siguro kung ang cellphone ninyo, itapon ninyo. Yun, hindi na kayo matitrace. Bili ulit kayong bagong cellphone. Oh. Diba? Oh, kasi meron po tayong tinatawag na IP address. Oh. Diba? So, tapon nyo na yung cellphone nyo para safe kayo. Sabi ni Marcoleta, safe ka na. Hindi alam ni Marcoleta, yung tinuturo niya, hindi safe. Pati siya, hindi rin. Kaya ikaw, na umiidolo kay Marcoleta, hindi ka rin safe. Diba? Tuloy po natin. Pinahanap talaga siya. And then, nung nahanap na siya, that's when we served like legal documents na Pakinggan nyo ha, pinahanap po yung nag-comment kay Nadine Lostre na sana gahasain ka ng adik. Pinahanap po ng legal team. then eventually, back in, kailan ba ako nag-Siargao? March. So I think around May pala. So I think around April, end of April before flying to Siargao. That's the time when I actually met the person. So obviously, even if you look at it in different ways, parang hindi talaga kasi okay yung Ulitin natin. Ang sabi dito. so Nagkita sila. obviously, even if you look at it in different ways, parang hindi talaga kasi okay yung sinabi niya. So, Ikaw ba naman sabihan ka ng ganun? Galit, alimbawa, DDS ka, galit ka sa adik kasi nanggagahasa, di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo kay Nadine Lostre na sana maghahasa ka ng adik? Porkit hindi lang kumampi sa tatay mo, sasabihan mo yung tao na sana maghahasa ka ng adik? Ayan, nabulok po ngayon sa kulungan ng putang inang pangit na yun. Nandun po ngayon. Pinagbabayaran niya yung kasalanan niya. Diba? Bakit hindi lang kumampi sa'yo, ipapag-aasa mo na yung tao? Bubo ka. Diba? Pasalamat nga. Naku, kung katulad lang nun, pwede kang gulpihin sa loob ng kulungan. Naku, yari ka talaga. Buti nga ngayon, matinu-tinu na yung ating gobyerno eh. Matinu na kasi dati, sa kulungan ka, sasakalin ka pa dun eh. Pag nakakulong ka, papatayin ka pa dun eh. Buti nga ngayon, walang ganun. Di ba? he was obviously given a sentence and of course rehabilitation as well. He was O mga DDS, dapat iparehab talaga yan. Kasi yung mga yan, sila talaga yung umihit-hit ng marijuana, ng shabu. O yan po, mga adik po yung mga DDS. Oo, nilalahat ko kayo mga DDS kayo. Bukod sa papangit na kayo, mga manyakis pa kayo, mga adik pa kayo. Kasi yung mga nanggagahasa po ngayon, mga DDS po yan. Diba? Mga DDS po yung mga yan. Hindi po mapapagkatiwalaan yung pagmumuka ng mga yan. Panay ngiwi yung ginagawa. Katulad ni Digong, Baste, yan, ngumingiwi ang mga yan. Ha? Kaya wala po akong tiwala sa mga DDS, mga manyakis po yan. Minsan nga, puno ng sagi yung tinitira ng mga yan eh. Diba? Kaya nakakahiya pong maging DDS. Kung proud ka, ngayon na isa kang DDS, kung DDS ka noon at DDS ka pa rin ngayon, hindi na po normal yan. Ha? Ikaw po ay magpa-check up na. Baka may lunas pa yan. Nilalahat ko po ang DDS. Ang papangit niyo po, sa totoo lang. Real talk. Pakikalat po ito, yung sinasabi ko. Ang papangit niyo po, mga DDS. Mukha kayong burat. Ay, nako. going to go through
mga seminars for gender sensitivity and all of that. So I think yun lang. For me, it's really just, I wanted to at least let people know that, that you can't just say those things on social media and there's no way for you to not be traced. Ayan ha. Huwag kayong magko-comment ng ganyan. Kasi sa panahon ngayon, high-tech na po tayo. Isang click lang, makikilala ka na. 'Di ba? Kaya yung mga yan, mga DDS dyan na nanonood sa akin ngayon, yung mga fake yung pangalan, fake yung muka, walang muka, huwag kayong pakampante, tang-ina nyo. Ha? Hindi kayo makakatakas. Kala nyo ha? Yeah, there's always a way to find you. Remember, I will find you. I know who you are. And I will kill you. And yun lang. Sino ba yung artista na nagsabi nan? Yung Hollywood actor. May nagsabi niya eh. I really wanted to push for, social media to be a safe space for everyone. May remorse ba siya, Nadine? Nag-apologize ba siya? Meron, nag-apologize siya. Huli na ang lahat sa pag-apologize. Yan yung isipin nyo. Na ginawa nyo ngayon, pag nandyan na may kaso na, tsaka pa mag-apologize. Pero kasi matindi yung damage na ginawa mo. 'Di ba? Tapos mag-apologize ka. Bilang isang babae, si Nadine Lostre, no? Hindi niya matatanggap na sasabihin mo lang sa kanya na sana maghahasa ka ng adik. Hindi niya matatanggap yan. Babae yan eh. 'Di ba? So, nag-sorry. So, anong nangyari? I think during that time, Ito. Pakinggan nyo ha. May remorse ba siya, Nadine? Nag-apologize ba siya? meron, nag-apologize siya. But I think during that time kasi, grabe kasi yung comment niya. Di ba? Nag-apologize. Grabe yung comment niya. So, tinuluyan po ni Nadine Lostre. Kaya nga tinatawag siyang case closed na. Kasi, nakakulong na yung tao at syempre, pinaparehab din. Kasi sira na yung utak nun eh. Manyakis yun eh. Di ba? Yung taong yun, manyakis yun. Deserve mo. Palakpakan natin yung mga artistang ganito na ayaw talaga, no? Ayaw magpa-api. Yung nilalaban talaga nila yung tama, yun yung gusto ko. Sampulan nyo agad. Diba? Kasi grabe, a lot of people really told me na na-trigger sila. Shoutout po Ma'am Susan Mingueto And, people who were actually victims na parang, they were emotional about it. So, I really felt like I had to do something about it. So, ayun, yun yung video, no? Sa mga bagong pasok po, sasabihin ko lang, si Nadine Lostre po, I think, pinklawan ito o dilawan. Ayaw niya kay Digong. Ngayon, may isang DDS na nag-comment, sabi, dahil ayaw mo pala kay Digong, sana maghahasa ka ng adik. Ayun, nakakulong na ngayon, yung nagsabi nun. Kahit ako, sinabi ni Kitty Dutae, nagagasain niya ako, hindi rin ako papayag. Sus, Mariusip. Oo. Ano na lang, matulog na lang ako. Ayaw kong pumatol sa yung nagpabago ng muka. Pero mas suportado ko po yung proyekto ni Sandro Marcos, sa totoo lang. Si Sandro Marcos kasi gumagawa ng batas yan. Si Kitty naman nagpagawa ng ilong. So doon po tayo sa gumagawa ng batas, yun po yung suportahan natin. Wag doon sa yung pinampagawa ng ilong pera ng taong bayan. Ginawang project yung ilong no? Tibay. Kaya po ano po yung inyong opinion dito, reaction? Paki-comment nyo naman po para mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaction dito mga pre. Ayan. And syempre, no, may TikTok tayo dyan, Facebook, kompleto po yan. Ayan.
Like, share, subscribe po tayo. Sa hindi pa naka-like dyan, ako mag-like na po kayo ha.